Jesus. At manimahal sa sandaling ito, aking nihiling manimahal tayo panandali ang tumayo upang magbigay galang sa salita nating pinamahal pa Jesus. At ito po manimahal idadali ating beloved preacher, Kuya Mars Facton. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved co-worker, Brother Randy Ikban. Salamat po sa ating dakilan Diyos sa buhay. Maminamahal, inanyahan ko tayong lahat ay magkaisa pong manalangin. Taas po natin ng ating makamay. Tayo po'y lumapit sa ating mahal na Panginoon. Manalangin po tayo para sa ating pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Opo, dakila, mapagpala, makapangyarihan namin Diyos, ang aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa araw pong ito, mahal na Panginoon, taos puso ang aming pasasalamat, ang aming pagpapaabot ng pinakamataas namin, mahal na Panginoon, pagdakila sa iyong makapangyarihang pangalan. Narito kami, mahal na Panginoon, sa pinakamalagang bahagi ng banal mong gawain ng aming pakikinig ng mga banal mong salita, kung paano mo kami sinamahan sa bawat yugto, mahal na Panginoon, ng banal mong gawain, gisala sa napakatamis na presensya na ipinadama sa aming lahat. Narito kami, mahal na Panginoon, sa pangunadalangin ng aming beloved honorable pastor. Kahabagan mo kami at patawarin sa mga kami nagkulang, nagkamali, nagkasala. Lakipan mo ng kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya ang iyong mga banal na salita. Sa mga sandali pong ito, sama-sama namin pinapalaya, sinasaway namin ang lahat ng mga pag-anilangan, lahat ng mga hadlang, anumang gawa ng kaaway. Cast out from us in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. And everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon, maminamahal. Sa mga sandaling ito, nagpapaabot ako ng pinakamataas po na pagpupuri, pinakamataas na pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ating dakilang Diyos sa buhay. He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega, our loving God, our dear Jesus. And also we're grateful with love and respect and double honor to the man of God, our dearly beloved normal pastor, Evangelist Waldestral Almeida. Magandang hapon po. We love you so much po, aming minamahal, ginagalang aming mahal na pastor. And also we greet po with love and respect the beloved Almeida children and family, and our shares and treasure, the blessed memories and teachings ng ating dearly beloved honorable assistant pastor, Lina C. Almeida, sa lahat po ng mga beloved brethren, mga minamahal, throughout Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng ibang bansa, sa dakong ito ng Pampanga. Magandang araw po sa lahat ng mga beloved choir members, co-workers, co-preachers, maging sa lahat po ng mga beloved webcast viewers, mga visitors. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Lahat ng pinagpala ng mahal na Panginoon, sumigaw po ng malakas na praise the Lord. Lahat ng nagagalak sa ating mahal na Panginoon, sumigaw ng malakas na Amen. Praise the Lord. Salamat po sa ating mahal na Panginoon sa pinagpalang araw na ito na narito po tayong lahat, nagkakaisa, mga minamahal, sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, kung paano sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, how good and pleasant it is for brethren that dwell together in unity. Napakagandang pagmasdan. Amen? Nakikita mo ang mga mananampalataya na pinagpapala ng mahal na Panginoon, nagkakaisa, sumasamba, nagpupuri sa ating mabait na Diyos. Amen. Praise the Lord. Maminamahal, tayo ay magbasa ng ating mga banal na kasulatan from the Gospel of St. John chapter 1 verse 17. Basahin natin, maminamahal. Ito po ang sinasabi sa Aklat ng Juan. Kabanatang 1 at ang talata ay 17. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng salita ng mahal na Panginoon. Sabi po ng Bible, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Mga minamahal, ang ating paksa ngayon, the truth. Ang katotohanan, mga minamahal. Ang sabi ng Bible, mahalaga na ang isang naglilingkod sa Diyos, ang isang kumikilala sa ating mahal na Panginoon ay nasa makatotohanang paglilingkod sa Diyos. Ang katotohanan ng sabi ng Biblia, nabasa natin, ito ay dumating, mga minamahal, sabi po ng Juan 1:17, ating nabasa kanina, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos. Praise God. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, 2,000 years ago, when He came down here on earth, ang dala-dala ng mahal na Panginoon ay hindi relihiyon.
ang dala ng mahal na Panginoon ay pag-ibig sa mundo. Ang dala ng mahal na Panginoon ay kaligtasan, katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya nga ang katotohanan, sabi ng Biblia, maraming tao ang nagkahangad. Maraming nagdarasal, nananalangin na sila po ay mapunta sa katotohanan. Dahil ang tao, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, kapag ikaw ay wala sa tamang paglilingkod sa Diyos, ang buhay mo, mga minamahal, hindi yan hawak ng ating mahal na Panginoon. Dahil ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, malayo ka sa presensya ng mahal na Panginoon, ikaw mismo ang nagiging Diyos sa iyong sarili. Kaya kung anong gusto mo, mga minamahal, layaw sa sanlibutan, mga minamahal, mga bisyo, mga kasalanan, ginagawa mo yan ng buong kalayaan sapagkat wala ang patnubay ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ngunit nang dumating ang ating mahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, ang mga lumapit sa mahal na Panginoon ay nakasumpong ng katotohanan. Ang bawat mga minamahal naghanap sa mahal na Panginoon ay nakasumpong. Ang bawat kumilala sa ating mahal na Panginoon ay lubos na pinagpala ng ating mabait na Diyos. Kapag nasumpungan mo ang katotohanan, katulad ka ng isang taong nakasumpong ng mahalagang kayamanan. Everybody shout, praise the Lord. Mateo 13, talatang 44, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo Kapitulo 13, ang talata po ay 44. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Amen. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Sabi po ng salita ng Diyos, ang katotohanan ay katulad ng isang taong nakasumpong ng mahalagang kayamanan. Nang nalaman niya ang bukid na yon ay may kayamanan, binili niya. Sapagat alam niya na may pakinabang. Everybody shout, praise the Lord. Ang katotohanan, sabi ng banal na kasulatan, ay kayamanan sa mga nakakasumpong nito. Kapag ikaw ay nagdurusa sa iyong karamdamang taglay, nanalangin tayo sa Diyos. Mahal na Panginoon, gusto kong gumaling. Hindi ka dinala ng mahal na Panginoon sa ospital. Dinala ka niya sa kanyang totoong gawain at pinagaling ka ng iyong pananampalataya na magtiwala ka sa ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, gulong-gulo na ako sa buhay ko. Ang dami kong problema, mahal na Panginoon. Lutasin mo ang lahat ng aking problema. Amen? Hindi ka inilapit ng mahal na Panginoon sa pinakamahusay magpayo. Inilapit ka ng ating mahal na Panginoon sa kanyang presensya. At ang ating kabigatan, ang ating paghihirap sa problema, pinawi ng mahal na Panginoon. Inibsan ng ating mahal na Panginoon sa lapagkat lahat ng ating problema, gaano man kabigat nang lumapit tayo sa mahal na Panginoon, nilutas ng mahal na Panginoon ng lahat ng ating mga problema. Amen? Everybody shout, praise the Lord. So, it is a treasure. It is a blessing, mga minamahal, when you have found the truth. Kaya nga, ang katotohanan, sabi nga, nung araw, mga minamahal, yung mga nakikinig po ng radyo, di ba? Nung araw, hindi pa uso ang cellphone. Amen? Karamihan, pumunta ka sa bukid, pumunta ka sa palayan, sa iba-ibang lugar, yung mga tao may daladalang mga radyo, mga minamahal. Pagpihit mo sa kabila, ang sabi sa radio station, ito ang number 1 sa buong Pilipinas. Pag sa kabila naman, station, maririnig mo, ito ang number 1 sa buong Pilipinas. So lahat ng station, halos lahat number 1. Walang nagsasabing, ito ang number 2 sa buong Pilipinas. Diba? Lahat mga minamahal ay number 1. Oh? Ganon din sa katotohanan, mga minamahal, lahat ay magsasabing nasa katotohanan. Ngunit ang katotohanan, sabi ng banal na kasulatan, dapat may pruweba at ebidensya. May kapangyarihang taglay, mga minamahal. Katulad lang yan, mga minamahal, ng sabon na ginagamit natin. Alam natin, mga minamahal, ang sabon, pagka ginamit mo, malinis ka, mga minamahal, matanggal yung dumi sa katawan mo. Pero pagkatapos nun, may dumi ka uli. May mantsa ka uli sa katawan, kailangan mo uli ng sabon.
Pero ang salita ng Diyos, nililinis kahit sa ikabuturang bahagi ng ating kaluluwa. Hanggang sa pinaka mga minamahal, loob-looban ng ating puso, ng ating isipan, sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya may tagla itong pruweba, ebidensya, mapatutuhanan mo talaga na ikaw ay nasa katotohanan, sapagkat ilalayo ka ng mahal na Panginoon sa makasalanang buhay. Yung mga barkada mo na laging nagyayaya sa iyo ng inuman, ng bisyo, maminamahal, wala ka ng gana, maminamahal. Hindi na doon ang kaligayahan mo. Ang kaligayahan mo ay maglingkod sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, basahin natin ang ating mga Bible sa Proverbs 12, verse 17 and Proverbs 14, verse 12. Maminamahal. Ito po sinasabi sa mga Kawikaan 12. Ang talata ay 17. Ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katwiran. Ngunit ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya. Dito po sa Kawikaan 14:12. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ano sabi mga minamahal ng Word of God, na salita ng mahal na Panginoon? Proverbs 12 verse 17, He that speaketh truth showeth forth righteousness, but a false witness deceit. Tingnan niyo po, yung nagsasabi ng katotohanan, sabi ng salita ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, sa bawat sinasabi natin, hindi ba basta-basta ito, maminamahal? Pag nagsabi ka na ikaw ay binago ng mahal na Panginoon, nakikita yung totoong pagbabago sa buhay mo. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Yung iba, mga minamahal, kahit sa TV, sa radyo, nangangaral ng salita ng Diyos. Pero yung laman ng kanilang labi, hindi nagbabago. Mga member, maminamahal, naroon pa rin sa bisyo, sa kasalanan. Ang nais ng ating mahal na Panginoon, kapag nasumpungan natin ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. The truth shall set us free from the bondage of sin. Mula pa mga minamahal sa unang mga henerasyon, sabi ng Bible, first, second, third, and fourth generation, ang mga tao ay nagkakasala. Sabi ng Bible, there is no righteous, no not one, for all have come short in the glory of God. Hindi po nakaabot ang tao sa requirements ng mahal na Panginoon, sa pamantayan ng mahal na Panginoon, sa standard ng mahal na Panginoon. Ngunit ang ating mahal na Panginoon, dahil mahabagin siya, mapagpatawad na Diyos, siya na mismo ang nagkatawang tao. Kaya ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, He is not just an ordinary man, but He is God that manifests in the flesh. Everybody shout, praise the Lord. There is a way which seemeth right unto men, but the end thereof are the ways of death. May mga pag-iisip ang tao na sa alam niya, nasa katotohanan na siya. Ngunit kung ang kanyang ginagawa ay taliwas at malayo sa sinasabi niya katotohanan, wa-epek yun, mga minamahal. Walang halaga. Kaya nga, kapag ang katotohanan ay nasumpungan na natin, mga minamahal, may kapangyarihan ang katotohanan para magbago ang isang masamang tao. Kapag ang katotohanan ay nasumpungan mo, mga minamahal, kung dati-rati matigas ang puso mo, palalambutin ng ating mahal na Panginoon. Iiyak ka sa presensya ng ating mabait na Diyos. Kaya kapag ikaw ay nasa katotohanan, ikaw nang masasabing pinagpala sa lahat ng pinagpala. Kahit nung panahon ng mga kilalang mga hari sa Bible, mga matatagumpay, mga minamahal na mga bayani ng pananampalataya, sabi ng Biblia, ang katotohanan ay napakahalaga. Everybody shout, praise the Lord. Paminamahal. Mabawasan natin sa Bible, paminamahal. Kung meron kang natikman na isang matamis na mangga, amen, parang gusto mong balik-balikan yung matamis na mangga.
Pero hindi lahat ng mangga ay matamis. Napakaraming matatamis na mangga sa buong Pilipinas. Amen? Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ganon din ang katotohanan. How many religions are there in the Philippines? More than 600 ang nakaregister sa Security Exchange Commission. So kung lahat yan ay nasa katotohanan, dapat lahat puntahan mo, mga minamahal. E paano kung nagkaedad ka na, tumanda na, mga minamahal, hindi mo pa napuntahan ng lahat? Pero iisa lang katotohanan. Walang ibang katotohanan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Jesus is the way, the truth, and the life. Siya ang daan, siya ang buhay, at siya ang katotohanan. Kaya kapag nasumpungan mo ang ating mahal na Panginoon, pinagpala ka na ng ating dakilang Diyos na buhay. At yung katotohanan na yung nasumpungan, mga minamahal, dapat pahalagahan mo ang katotohanan na yan. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi po ng Psalms 34, verse 8. Praise the Lord. Amen. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 34, ang talata po ay 8. O inyong tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Amen. Amen. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Dapat malasahan mo. Amen. Matikman mo o kaya sa pinakamadaling salita, maranasan mo sa buhay mo. Maranasan mo sa buhay mo, mga minamahal, kung paano ang ating mahal na Panginoon dumirinig ng panalangin. Alam niyo po, maraming nananalangin. Maraming nagdarasal sa Diyos. Sa iba-ibang pamaraan, mga minamahal, nagdarasal ang tao sa ating mahal na Panginoon sapagkat nais ng taong mapalapit sa Diyos. Ngunit kung hindi mo nakilala ang ating mahal na Panginoon, katulad sa Bible, maminamahal sa Acts 17 verse 23 hanggang 30, nang nagdaraan si Pablo doon sa Atenas, ay nakita niya ang mga taong, mga reliyosong mga tao, mga minamahal. At sa kanilang niluluhuran, ang dambana ay nakalagay sa hindi kilalang Diyos, to the unknown God. Kahit hindi nila kilala yung Diyos na kanilang niluluhuran, lumuluhod ang mga tao. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang matapang na mga ngaral na salita ng Diyos. Ipangaral ang Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon, ipakilala kung sino ang totoong Diyos. Ang totoong Diyos, makapangyarihan siya, nagpapatawad ng ating mga kasalanan, nagbabago ng buhay, tumutugon ng panalangin, nag-iingat ang ating mahal na Panginoon. At dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, napakaraming magulong buhay na inayos ng mahal na Panginoon. Napakaraming mga samang mga tao na nandito, mga minamahal, binago ng ating mahal na Panginoon. Napakaraming buhay na pinagpala ng ating mabait na Diyos. Bakit, mga minamahal? Dahil nasumpungan natin ang katotohanan ng lahat ng katotohanan, ang buong katotohanan. Everybody shout, praise the Lord. Basahin natin, mga minamahal, ang talatang ito. Praise God. Amen. Ito po sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 17, at ang mga talata ay 23 hanggang 30. Sapagkat ang aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito: sa isang Diyos na hindi kilala, yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala. Siya ang inyo'y ibinabalita ko, ang sa inyo'y ibinabalita ko. 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito, siya, palibas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng tao, na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. 26, at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. 27, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan.
bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. 28. Sapagkat sa kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Nagaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula. Sapagkat tayo naman ay kanyang lahi. 29. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. 30. At ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas ng Diyos. Datapat ngayon ipinag-utos niya sa mga tao na mangagsisi sila lahat sa lahat ng dako. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Maminamahal, sabi ng Bible, nakita ni Pablo ang pagiging makadiyos ng mga taga-Atenas. Nakita niya mga minamahal na sila nananalangin sa Diyos. Ngunit napansin niya ang katagang yon, to the unknown God. Dapat pala pag nananalangin ka sa Diyos, kilala mo yung Diyos na yung sinasamba. Kilala mo yung Diyos na kung saan lumuluhod ka sa Kanya. Kilala mo siya, mga minamahal. Dahil kung hindi mo kilala yung Diyos, minamahal, ang pagtawag mo, mga minamahal, ay hindi makarating sa trono ng biyaya ng mahal na Panginoon. Ngunit kapag kilala mo ang Diyos na yung sinasampalatayanan, na yung sinasamba at pinaglilingkuran sa lahat ng oras, saan ka man pumaroon, iingatan ka, papatnubayan ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? For us, I passed by and beheld your devotions. I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you. God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands, neither is worshipped with man's hands as though he needed anything, seeing he giveth to all life and breath and all things, and had made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and had determined the times before appointed and the bounds of their habitation, that they should seek the Lord, if haply they might feel after him and find him, though he be not far from every one of us. For in him we live. Ito na po. Sabi ni Pablo, ang Diyos ay hindi ginawa ng kamay, ng ginto, ng pilak o ng kahoy, sapagkat siya ay espiritu. At sa kanya tayo nabubuhay at gumagalaw. Ang kahoy ay walang magagawa. Ang pilak o ginto o anumang inukit ng kabihasnan ng tao, pag sinamba mo yan, wala siyang magagawa. At hindi siya makapasok sa iyong puso. Ngunit kapag espiritu ang sinamba mo, Holy Spirit, He will enter into your heart. He will be the God, Lord, and Savior of your soul. For in Him we live and move and have our being, as certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone graven by art and man's divides. And the times of this ignorance God winked at, but not commanded all men, now commanded all men everywhere to repent. Iniutos ng mahal na Panginoon sa lahat ng tao na magsisi ang lahat. Amen? Alam niyo mga minamahal, nung araw, dahil ako'y reliyosong tao, maminamahal, ako isang Marikenyo. Lumaki ako sa Marikina, ipinanganak sa Marikina, at halos mga minamahal, yung lugar doon sa amin sa mga karating barangay, halos kilala ko yung mga nakatira. Amen. Malapit lang sa amin ang simbahan. Noon ang tawag ko sa Diyos ay puong may kapal. Yung pala yung puon, yung pala yung larawan. Puong may kapal ang tawag ko noon. Ngunit na nakilala kong mahal na Panginoon,
hindi pala poon, kundi pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, nakaka-bless kasi kahit yung mga bata, pag sa mga school, tinuturuan sila ng teacher nila na mag-sign of the cross. Pag nakakilala na sa mahal na Panginoon, hindi na sila nagsa-sign of the cross. Kasi yung katotohanan, He will lead you in all truth, mga minamahal. Ang katotohanan will open and enlighten your mind, mga minamahal, about God. Everybody shout, praise the Lord. That God is a jealous God and is visiting the iniquity from the third and fourth generation to them that hate Him. But God showeth mercy to thousands of them that love Him and obey His commandments. Yan ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. So pag iba pa lang sinasamba mong Diyos, katulad ng panahon, mga minamahal, nila Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego, mga minamahal, doon sa Babylon, nagpatayo ng malaking ribulto, malaking larawan, mga minamahal, para ang lahat ng tao ay sumamba. Pagtunog ng trumpeta, ng mga pakakak, ng mga panugtog, pagtunog doon, lahat ay luluhod doon sa pinatayo nilang malaking larawan. Ngunit ang nakakaalam ng katotohanan na si Daniel, Shadrach at Abednego hindi lumuhod doon sa larawan na yon, sapagat ang sinasamba nilang Diyos, ang totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. He is the maker of heaven and earth. He is the sovereign and almighty God. Ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, pag sinamba mo siya, ang totoong Diyos, mga minamahal, sinamba mo, mga minamahal, at ipinangaral mo yung katotohanan, may mga taong magalit sa iyo, mga minamahal. Katulad ng ating beloved honorable pastor, Evangelist Wildestrad Almeda, hindi natatakot ipangaral ang buong katotohanan. Ipangaral ang totoong Diyos, ang makapangyarihang Diyos na nagmamahal sa tao. At dito, mga minamahal, nang marinig natin ang makapangyarihang gospel, Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon na dinadala ng men of God. Mga minamahal, ang ating puso, ang ating isipan, binuksan ng ating mahal na Panginoon. At totoo, pinagpala tayong lahat ng ating mabait na Diyos, ng ating makilala ang totoong Diyos, ang Diyos na katotohanan, na siyang dahilan kung bakit tayo naririto, kung bakit tayo nagpupuri sa Diyos, kung bakit tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, nagtitiis, nagsasakripisyo, dahil sa katotohanan na ating nasumpungan. Everybody shout, praise the Lord. Ang katotohanan, it will stand firm to the end. Everybody shout, praise the Lord. We as children of God, mga pinagpala ng mahal na Panginoon, lumalakad sa katotohanan. Lumalakad ayon sa salita ng mahal na Panginoon. Amen? Alam niyo po, nung una ko napakinggan yung pangangaral doon, dahil deboto ka, reliyosong tao ka, masaktan yung puso mo, mga minamahal, pag ang katotohanan na ang ipinangaral, ang totoong Diyos. Ngunit pagkatapos noon, kapag nabuksan ang isip mo, ang pangunawa mo, iibigin mo ang totoong Diyos. Hindi siya nakikita, ngunit mararamdaman mo ang pagkilos siya sa buhay mo. Mararamdaman niya, mga minamahal, ng mga totoong iibig sa Diyos. Mararamdaman mo sa buhay mo na ikaw ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga ang katotohanan. Hindi pwedeng ipagpalit, hindi pwedeng ipagbili, hindi pwedeng, mga minamahal, ipag-compromise ang katotohanan. Truth is truth. Everybody shout, praise the Lord. Paminamahal, alukin ka man ng malaking halaga ng pera o milyon para hindi ka na maglingkod sa Diyos, may kapatiran, halos buong pamilya niya, religyoso. Nung nakilala niya ang mahal na Panginoon, maminamahal, halos itakwil siya, kamuhian siya ng kanyang mga kamag-anak. Ngunit nanindigan siya sa katotohanan na kanyang nasumpungan. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi sa kanya, kapag nagpatuloy ka pa dyan, tanggalan ka ng mana. Tanggalan ka ng lahat ng pwede mong maging property pag the right time na kailangan mo na. Pero sabi niya, tanggalan mo na ako ng mana. Ayaw kong mawala ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ayaw kong malayo sa ating mahal na Panginoon.
Kaya ipinaglaban niya yung katotohanan ng kanyang nasumpungan. Nanatili siya, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Kahit wala na yung pagpapala, mga minamahal, wala na yung mana. Ang namahalaga sa kanya, mga minamahal, maglingkod sa ating dakilang Diyos. Pero totoo ang ating mahal na Panginoon. Habang nagpapakainit siya sa ating mahal na Panginoon, tumawag, mga minamahal, ang kanyang parents dahil nagkaroon ng karamdaman sa kanyang pag-ibig sa Diyos, sa panalangin, sa pangunat na langin ng ating mahal na pastor. Ang kanyang beloved parents, pinalakas, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi sa kanya, kalimutan mo nang tatanggalan ka namin ng mana. Ang mana ay mapupunta pa rin sa iyo. Ipagpatuloy mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Kaya napakahalaga, mga minamahal, kapag nanangan ka sa salita ng mahal na Panginoon, ipinaglaban mo yung katotohanan, mga minamahal. Yung mga taong umuusig sa iyo, yung mga taong, mga minamahal, na sa paligid mo, mga minamahal, na kumukudya sa iyo pagdating ng araw, hipuin ang mahal na Panginoon ang kanilang mga puso. Sila man din ay makasama mo maglingkod sa Diyos. Manangan ka lamang sa salita ng mahal na Panginoon. Be strong in the Lord and in the power of His might. Mga minamahal, sabi ng Bible sa Ephesians 5, verses 8 to verse 10, and last verse natin, ang John chapter 14, verse 17 and 18. Mga minamahal. Dito po sa aklat ng mga taga-Epeso, Kapitulo 5, ang talata po ay 8 hanggang 10. Sapagkat noong panahoy kayo'y kadiliman, datapwat ngayoy kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay bubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. God bless you po. Ito po sinasabi sa aklat ng Juan, Kabanatang 14, at ang mga talata ay 17 at 18. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man. Nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo, sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. 18. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ganyan kabuti ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayong lahat na nakasumpong sa ating mahal na Panginoon, tayong lahat na nakasumpong sa katotohanan ito. Sabi ng Bible, ng salita ng Diyos, magsilakad tayo gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Ibig sabihin, sa lahat ng ating ginagawa sa aspeto ng ating araw-araw na buhay, laging maging ibabaw ang ating pag-ibig para sa ating mahal na Panginoon. We are the children of light. Amen. The children of our loving God. Praise the Lord. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness, in righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord. Ang mga bagay na kalugod-dugod sa ating mahal na Panginoon, kaaya-aya sa ating mahal na Panginoon, holiness, minamahal, mamuhay na may kabanalan ang bawat kumilala sa mahal na Panginoon, nasa katotohanan. Let the light of our loving God, our testimonies, na makita ng mga tao, gaano kabuti ang mahal na Panginoon. Kahit inuusig ka na, kahit binabato ka na ng hindi magagandang salita, nagagalak pa rin ang puso mo sa mahal na Panginoon. Hindi ka nagtatanim ng galit. Amen. Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. For we know someday, those that are persecuted us, the Lord will enlighten their mind. Buksan ng mahal na Panginoon ang kanilang kaisipan na kanilang inuusig. Yon ang nasa katotohanan ng mga katotohanan. Kaputulad ni Pablo on his way to Damascus, minamahal, dahil pinersecute niya yung mga believers. Sabi ng Bible, on that day, hindi makalimutan ni Pablo. Pagtingala niya sa langit, sino ka baga, Panginoon? Ang tinig na lang, narinig niya sa langit, I am Jesus whom thou persecutest. Kapag inuusig ka
dahil sa paglilingkod mo sa Diyos, dahil sa katotohanan na iyong nasumpungan. Paminamahal, magpakatatag ka. Magpakatibay ka. Sapagkat the more mong gawin yan, pagtitiwala, pananalig sa mahal na Panginoon. Sabi ng chapter 14, 17, and 18, hindi ka iiwan ng mahal na Panginoon. Hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Hindi ka mga minamahal kailanman, mga minamahal. Papahamak kapag ang katotohanan na sa puso mo, na sa isip mo, na nasumpungan mo, ipinagpatuloy mo ang paglilingkod mo sa Diyos hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. We are in perilous time. The coming of the Lord is near. Very short ang panahon, paminamahal. Kaya kung meron kang magagawa sa mahal na Panginoon, magawa para sa mahal na Panginoon, gawin mo na, mga minamahal. Huwag ka na magdalawang isip, mga minamahal. Gawin mo na habang may oras pa, habang may panahon pa, mga minamahal, bilang pasasalamat sa katotohanan na ating nasumpungan. Gawin na natin, mga minamahal. Kung pinagpala ka ng mahal na Panginoon, use your blessing for the ministry, for the church, mga minamahal. Umahayo ka, mga minamahal. Patuloy kang humayo, magdala ng kaluluwa sa gawain ng mahal na Panginoon. You are attending the church 3 times a week, mga minamahal. Patuloy kang dumalo, mga minamahal, mag-soul win kung saan ka gamitin ng Diyos. Gamitin tayo ng mahal na Panginoon. Sa katotohanan ng ating nasumpungan, hindi natin kayang bayaran ito. Buong buhay natin ay kulang. Kaya magpasalamat tayo dahil nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang totoong Diyos na makapangyarihan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Umawi tayo